Magandang araw mga kababayan. Habang abala ang ating mga tropa kasama ang mga kaalyado mula Estados Unidos sa pag-iensayo sa dagat ng West Philippine Sea, isang hindi na naman nakakagulat pero seryosong balita ang sumalubong sa atin. Namataan ng ilang Chinese vessels malapit lang sa mismong lugar ng ginaganap na maritime exercises. Kahapon April 27 habang isinasagawa ang replenishment o Sea Approach o RASAP sa ika-4 na araw ng Multilateral Maritime Exercise o MME sa Bulinaw, Pangasinan. 4 na barko ng China ang namataan ng mga sundalo ng BRP Ramon Alcaraz PS-16. May layo ito na 7 nautical miles habang nakasunod sa mga barko ng US, Pilipinas at Japan. Habang isinasagawa ang photo exercise ngayong araw ng Linggo, bandang alas 8 ng umaga ay biglang namataan itong 4 na barko ng China kung saan ilan dito ay mga warship vessel ng China at may di kalayuang layo mula dito sa barko na kinatatayuan ko. Para makumpirma na Chinese vessels ang namataan, gumamit pa sila ng teleskopyo at doon nakita ang 3 barkong pandigma ng China. Pero nang inikutan at lumapit ang isang barko ng US sa ilang Chinese vessel, doon na tuluyang lumayo ang mga ito. Gayunman, sa inilabas na press release ng Philippine Navy, may 3 barko ng China silang namataan kamakalawa habang nagsasagawa ng Division Tactics o Deep Tax Exercise ang US at Philippine Navy. Sa kabila ng Chinese vessel visibility, nananatiling payapa at kalmado pa rin sa pagsasanay ang magkalyadong bansa. Ngayong araw, April 28, inaasang matatapos ang Multilateral Maritime Exercise ng Balikatan 2025. Mula sa mga mata ng militar, posibleng normal lamang ito. Sinasabing bahagi raw ng kanilang routine monitoring. Pero tayong mga Pilipino, alam natin, hindi ito basta-basta pagmamasid lang. Sa bawat kilos, sa bawat barkong sumisilip sa ating mga aktibidad, ramdam natin ang bigat ng mensahe. Narito kami. Huwag niyong kalimutan. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ilang taon na ang lumipas. Paulit-ulit nating nakikita ang parehong eksena. Mga barko ng China, tahimik, ngunit lantaran ang presensya. Gumagalaw malapit sa ating mga teritoryo. Hindi na nga kailangang magsalita pa. Sapat na ang kanilang paglapit para iparamdam ang kanilang intensyon. Habang isinasagawa ang maritime exercises, kitang-kita natin ang pagkakaiba ng layunin. Sa isang panig, ang Pilipinas at Estados Unidos nagsasanay para sa depensa, para sa pagkakaisa, para sa pagtatanggol ng karapatan sa ilalim ng batas at pandaigdigang kasunduan. Sa kabilang panig naman, naroroon ang mga barkong tila walang pagod na sumusubaybay, isang paalala ng patuloy na paghamon sa ating soberanya. Hindi natin may kakaila, may halong kaba at pangamba sa eksenang ito. Pero sa likod ng tensyon, mayroon ding tiwala. Tiwala na unti-unti sa pamamagitan ng pagsasanay, pag-iigting ng kooperasyon at matalinong diplomasya, tumitibay ang ating kakayahan na hindi lamang basta lumaban, kundi lumaban ng may dignidad. Mahalagang tandaan, mga kababayan, hindi tayo naghahanap ng gulo. Hindi tayo ang nag-umpisa ng mga tensyon sa ating karagatan. Ang ipinaglalaban lamang natin ay ang karapatan, karapatang itinatakda hindi ng lakas ng armas, kundi ng batas at kasaysayan. Ngunit kasabay ng pag-iensayo ng mga sundalo sa dagat, kailangan din nating magsanay bilang mga mamamayan. Sanayin ang ating isipan, palalimin ang ating pagkaunawa sa isyu, at higit sa lahat, buuin ang isang matibay na damdaming makabayan na hindi matitinag sa harap ng mga hamon. Kailangan nating tanungin ang ating sarili. Sa panahon na parami ang mga barkong dayuhan na naglalayag sa ating karagatan, paano tayo tutugon bilang isang bayan? Magpapadala ba tayo sa takot o gagamitin natin ang pagkakataon para ipakita na tayo ay hindi marupok? Hindi basta nagpapadala sa pananakot? Ang presensya ng mga Chinese vessels ngayong maritime exercises ay isang matinding paalala na ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng mga sundalo at diplomat. Ito ay laban ng bawat Pilipino. Laban para sa ating teritoryo. Laban para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod pang mga henerasyon. Naniniwala ako na sa bawat barkong nakalutang sa ating karagatan, sa bawat araw na tayo'y pinagmamasdan, mas lalong tumitibay ang ating paninindigan. Hindi natin kailangang sumigaw, hindi natin kailangang magalit. Ang kailangan natin, tibay ng loob, linaw ng isipan, at diwang Pilipino na hindi basta sumusuko.
Hanggat may araw na sumisikat sa ating mga isla, hanggat may alon na humahampas sa ating mga baybayin, hindi mawawala ang katotohanan. Ang West Philippine Sea ay atin at ipaglalaban natin ito, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, sa pag-aaral, sa pagkakaisa at sa tapang ng puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang mga aktibidad sa balikatan exercises sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila ng namataang mga barkong pandigma ng China, kinangulat ni J.M. Pineda. April 22 nang namataan ng Philippine Navy ang mga barko ng China sa ilagang bahagi ng Luzon. Isa dyan ang Shandong Chinese Aircraft Carrier. Pero sa kabila ng presensyang yan, hindi umano matitinag ang Philippine Navy. Lalo pa at kasabay nito ang isinasagawang multilateral maritime event ng balikatan exercises sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Nakatutok ngayon ang mga tropa ng Pilipinas sa balikatan exercises para mapalakas pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa mga kaalyado nating bansa. Wala umanong magiging epekto ang panghihimasok ng mga nanggugulupang ibang bansa. Ang mga pagsasanay at simulation na gagawin umano ay makakatulong sa koneksyon ng mga bansa pagdating sa usaping militar o pakikidigma. Kahapon ay lumapag na sa BRP Ramon Alcaraz ang Philippine Navy AW Alpha 109 helicopter na gagamitin rin sa mga cross-deck landing at search and rescue simulation. Ngayong araw naman, isasagawa ang gunner exercises o pagpapaputok ng mga baril ng barko. Kasama sa pagsasanay na yan, ang US Navy at isa pang barko ng Philippine Navy na BRP Apolinario Mabini. Una, yung sa gunner exercises natin, this aim to enhance the capability of our personnel ng ating mga kasundalohin natin kung paano humawak at kung paano gamitin yung ating mga baril dito sa ating barko. Magkakaroon din ng pagsasanay sa replenishment o pagsasali ng fuel sa gitna ng paglalayag. Napaka-importante po nito dahil dito po pwede po tayong sinisimulate natin kung paano tayo makapaglagay ng fuel at sea at para may extend po natin yung endurance ng ating barko. Sa mga susunod na araw din ay magsasagawa ng mga photo exercises at division tactics o formation ng mga barko sa dagat. Dito ay makakasama ng Pilipinas at US ang Japan Self-Defense Force. Pasok rin sa MME ang search and rescue simulation at paglilikas sa mga casualty o mga sugatan sa gitna ng dagat. Pwede umanong magamit ito sa mga emergency situation. Idineploy ng Philippine Coast Guard ang PCGI Lander 4177 sa karagatan sa Batanes para i-monitor at i-challenge ang Chinese research vessel na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Namataan ang sasakyang pandagat ng China 78.21 nautical miles, Hilagan Silangan ng Itbayat, Batanes. Walang tugon ang Chinese vessel kahit ilang beses nagsagawa ng radio communication ang PCGI Lander. Walang pahintulot ang Chinese vessel na magsagawa ng marine scientific research sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Philippine Maritime Zones Act.